Nakaranas ka na ba ng ganitong sitwasyon? Legal ang negosyo mo, may permit ka, sumusunod ka sa batas, pero biglang ipapasara ng gobyerno. At ang dahilan lang para sa moralidad. Delikado po yan. Dahil sa batas, hindi lahat ng mabuting intensyon ay legal. Ako po si Atty. Claribel Lucila at ipapaliwanag ko ang batas ng malinaw, simple, totoo at para sa lahat. Taong 2021, binago ng Korte Suprema. Sa video na ito, pag-uusapan natin ng isang landmark case, ang City of Manila versus Laguio Jr. Isang desisyon ng Supreme Court na naglatag ng malinaw na limitasyon sa kapangyarihan ng gobyerno. Noong 1993, naglabas ang lungsod ng Maynila ng isang ordinansa, ang Ordinance No. 7783 na layong sugpuin ang prostitution at protektahan ang moralidad sa Ermita, Malate area. Sa unang tingin, maganda ang layunin. Pero ang paraan, dito nagkaroon ng problema. Sa ilalim ng ordinansang ito, hindi lang iniregulate ang mga negosyo. Tuluyan silang pinagbawal. Kasama sa ipinagbawal ang mga motels, inns, karaoke bars, nightclubs, massage parlors at iba pang business establishments. Hindi lang yon, pinagbawalan din silang mabigyan ng permit. At binigyan sila ng 3 buwan para magsara o lumipat, kung hindi, may multa, kulong, at maaari pang ipasara ng permanente. Isa sa naapektuhan ay ang Malate Tourist Development Corporation na nagpapatakbo ng Victoria Court. Isang legal na negosyo, may permit, at accredited pa ng Department of Tourism. Kaya ang tanong nila, pwede bang ipasara ang negosyo kahit legal naman ito? Ayon sa desisyon ng Regional Trial Court o RTC, ang Ordinance No. 7783 ng City of Manila ay null and void. Dahil dito, dinala ang usapin sa Supreme Court. At dito naging malinaw ang isang mahalagang prinsipyo sa batas. May kapangyarihan ng gobyerno, pero may limitasyon. Ayon sa Supreme Court, invalid ang ordinansa. Hindi dahil mali ang layunin, kundi dahil mali ang paraan. Ipinaliwanag ng korte na ang police power ng gobyerno, kahit malawak, ay hindi absolute. Kailangan itong sumunod sa Constitution, lalo na sa due process at equal protection. Una, sinabi ng Supreme Court, hindi pwedeng gawing prohibition. Ang dapat ay regulation. May kapangyarihan ang lokal na pamahalaan na mag-regulate ng negosyo. Pero hindi nito maaaring basta ipagbawal ang isang legal na negosyo nang walang sapat na batayan. Pangalawa, sinabi ng korte na ang ordinansa ay arbitrary at oppressive. Hindi lahat ng motel o establishment ay immoral. Ang problema ay hindi ang negosyo, kundi ang posibleng gawin ng tao sa loob nito. At ayon sa korte, hindi mo pwedeng parusahan ng isang negosyo dahil lamang sa posibilidad ng maling paggamit nito. Pangatlo, binigyang diin din ng korte na ang batas ay dapat may reasonable relation sa layunin nito. Kung ang goal ay labanan ng prostitution o immorality, maraming paraan para gawin ito katulad ng inspections, regulation o kaya ay suspension ng permit. Hindi kinakailangan ng total ban. At isa sa pinakamalakas na punto ng Supreme Court, hindi pwedeng gawing nuisance per se ang isang legal na negosyo kung hindi naman ito likas na masama. Sa madaling salita, ang moralidad ay mahalaga pero hindi ito sapat na basehan para wasakin ang isang legal na karapatan. Hindi pwedeng sirain ang isang legal na negosyo para lang pigilan ang isang posibleng kasalanan. Tandaan po natin na kahit kapangyarihan ng gobyerno, may limitasyon. Hindi lahat ng para sa kabutihan ay legal. Hindi pwedeng abusuhin ang police power. At protektado pa rin ang negosyo, ari-arian at karapatan ng tao.
Kung may ordinansa o batas na nagpapasara ng negosyo, walang malinaw na basehan, o sobrang epekto nito, pwede itong questionin sa korte. Patuloy po kayong manood, magtanong at matuto ng tungkol sa batas. Magandang araw po, ako si Attorney Claribel Lucila.